Narito ang mga balitang inyong matutunghayan ngayong linggo. Mga port projects sa Northern Samar umuusad na. Ayuda para sa mga magsasaka sa probinsya na simulan ng ipamigay. Bagong livelihood training center sa Bubon, formal ng binuksan. Inauguration at turnover, dinaluhan ng ambassador ng India at kinatawan ng DILG Central Office. Mula sa pamahalaang panlalawigan ng Hilagang Samar, ito ang Sumat Kapitolyo. Ako si Rosel Manaog para sa programang Sumat Kapitolyo. Sa ating unang balita, nagpapatuloy ang paggawa ng iba't ibang port projects sa Northern Samar. Para sa detalye, narito si Carmela Loverita. Nitong linggo, nagsagawa ng joint inspection sa mga pangunahing port at wharf projects sa lalawigan ang Department of Transportation at pamahalaang panlalawigan sa pangunguna ng Maritime Sector Project Officer na si Ms. Gemma Almanzar. Katuwang ang Provincial Engineering Office upang tiyakin ang maayos na implementasyon at pagsunod sa mga pamantayan ng konstruksyon. Noong May 5, 2026, ininspeksyon ang ongoing construction ng Mapanas, Lawang at Mualbual ports habang nauna nang sinuri ang Allen at Paninirungan ports noong nakaraang linggo. Umaabot sa 224 na milyon ang 6 na port at wharf projects sa probinsya ngayong taon sa ilalim ng DOTR Port Systems Program na layuning palakasin ang connectivity, kalakalan at ekonomiya ng Northern Samar. Kabilang sa mga natapos na port projects ang San Isidro Wharf sa Barangay San Roque na ngayon ay nagsisilbing daungan ng pasahero at kargamento patungo sa San Antonio at kalapit na isla. Nagpahayag ng pasasalamat si Gobernador Harris Ongchuan sa DOTR at kay Congressman Edwin Ongchuan para sa patuloy na suporta sa mga mahalagang infrastruktura ng lalawigan na magsusulong ng paglago ng ekonomiya at pamumuhay ng komunidad. Ako si Carmela Loverita, nagsusumat. Para sa susunod na balita, ayuda para sa mga rehistradong magsasaka sa probinsya, sinimulan na ang pamimigay. Narito si Eloisa Lutaw para sa detalye. Matapos ang pagpupulong ni Governor Harris Ongchuan at di Regional Director Rodel Macapanyas noong nakaraang buwan, tumanggap ang mahigit 2,000 RSBSA registered rice farmers mula sa Katarman, Bubon at Mondragon ng tulong pinansyal sa ilalim ng Presidential Assistance for Farmers and Fisherfolk Program o PAFFP nitong nakaraang ika-6 ng Mayo. May kabuuang halagang umaabot sa 6 na milyong piso ang naipamigay ng Department of Agriculture katulong ang pamahalaang panlalawigan ng Hilagang Samar. Ito ay kasunod ng naunang pamamahagi ng 4 na milyong pisong ayuda para sa 1,919 na magsasaka mula sa Lawang, Pambuhan at San Roque. Pinagtitibay ng pamahalaang panlalawigan sa ilalim ng pamumuno ni Governor Harris Ongchuan, katuwang ang pamahalaang nasyonal ang suporta sa sektor ng agrikultura upang mapanatili ang produksyon, kabuhayan at seguridad sa pagkain sa Northern Samar. Sa pakikipag-ugnayan ng Provincial Agriculture Office sa DE Region 8, target na maabot ang lahat ng mga rehistradong benepisyaryong magsasaka at mangingisda sa probinsya bago matapos ang Hunyo. Ako si Eloisa Lutaw, nagsusumat. Balitang pangkabuhayan naman ang ating tututukan. May karagdagang livelihood training center na sa probinsya at ito ay formal ng binuksan kamakailan. Para sa detalye, narito si Danilo Niegas Jr. Matapos simula ng konstruksyon ng Livelihood Training Center sa Bobon bago nagtapos ang 2025, formal na itong binuksan noong May 5, 2026 na pinangunahan ni Indian Ambassador to the Philippines, Harsh Kumar Jain, kasama sina DILG Assistant Secretary Francisco Cruz. Ang proyekto ay pinondohan ng pamahalaan ng India sa pasilitasyon ng Department of Interior and Local Government o DILG bilang bahagi ng Indian Grant Assistance para sa implementasyon ng Quick Impact Projects sa Pilipinas. Ito ang kauna-unahang grant ng India sa Northern Samar at magsisilbing sentro para sa skills development at livelihood training na magbibigay ng mas maraming oportunidad sa trabaho at kabuhayan, hindi lamang para sa mga residente ng Bubon,
kundi pati sa mga karatig na lugar. Ang pasinaya at turnover ceremony ay dinaluhan din ni DILG Assistant Regional Director Darwin Bibar, mga kinatawan ng pamahalaang panlalawigan, kabilang si Board Member Lope Dorado na nagpaabot ng mensahe ng pasasalamat ni Governor Harrison Chuan. Kasama rin si Board Member Emilong Chuan, DILG Provincial Director Geraldine Makilabit, Bobon Mayor Rene Celespara, iba pang mga lokal na opisyal at mga residente ng Bobon. Ako si Danilo Niegas Jr., nagsusumat. Dito nagtatapos ang isa na namang episode ng Sumat Kapitolyo. Ang programang ito ay hatid ng pamahalaang panlalawigan ng Hilagang Samar sa pamumuno ni Gobernador Haris Ong Chuan. Para sa Marigon, Wagon, ngan malipayon nga mga Nortehanon. Maraming salamat sa inyong pagsubaybay hanggang sa muli. Ako si Rosel Manaog para sa Sumat Kapitolyo.